magandang umaga. Ito ang mabilisang ulat ng panahon para sa araw ng Linggo, August 9. Kung ikaw ay nakatira saan man sa Luzon o Visayas, lalo na sa mga baybayin sa kanluran, mag-ingat at manatiling alerto. Ang southwest monsoon o hangin habagat ay kasalukuyang nagdadala ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng bansa. Kahit na ang tatlong aktibong bagyo ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang kanilang pinagsama-samang lakas ay patuloy na humihila sa hangin habagat paitaas sa ating mga isla. Ang delikadong ulan mula sa habagat ay nagdudulot ngayon ng mataas na banta ng matinding pagbaha at nakapaminsalang pagguho ng lupa sa mga pangunahing lalawigan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kasabay nito, ang malalakas na alon sa dagat ay nagpapadelikado sa paglalayag ng mga sasakyang dagat. Narito ang mahalagang detalye mula sa 24-hour public weather forecast na inilabas ng PAGASA noong ika-4 ng umaga. Upang maunawaan kung bakit ganito kalakas ang habagat ngayon, tingnan natin ang kalagayan ng karagatan sa ating paligid. May tatlong aktibong bagyo sa labas ng ating teritoryo sa kasalukuyan. Una ay ang Typhoon Dolphin, na matatagpuan sa layong 755 kilometro hilaga-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ng Typhoon Dolphin ang lakas ng hangin na 130 kilometro bawat oras malapit sa gitna, at may pagbugsong umaabot sa 160 kilometro bawat oras. Ito ay kumikilos kanluran-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Pangalawa ay ang isang tropical depression na napakalayo pa, humigit kumulang 3,435 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometro bawat oras at pagbugsong hanggang 55 kilometro bawat oras, habang mabilis na kumikilos silangan-hilagang silangan sa bilis na 40 kilometro bawat oras. Pangatlo ay ang isa pang tropical depression na matatagpuan 1,980 kilometro silangan ng extreme northern Luzon, na may lakas din na 45 kilometro bawat oras at pagbugsong hanggang 55 kilometro bawat oras. Na gumagalaw silangan timog silangan sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Kahit na alinman sa tatlong bagyong ito ay walang direktang pagtama sa ating kalupaan, ang kanilang hila sa atmosfera ang dahilan kung bakit nakatutok ang hangin habagat sa Pilipinas. Hatiin natin ang mga inaasahang kondisyon ng panahon at mga panganib sa bawat rehiyon. Una, para sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro, maghanda sa tuloy-tuloy na ulan ng habagat ngayong araw. Ang southwest monsoon ay magdadala ng katamtaman hanggang sa mabigat, at kung minsan ay matinding buhos ng ulan sa mga lugar na ito. Kung ikaw ay nakatira malapit sa mga ilog, mabababang lugar, o dalisdis ng bundok, ang banta ng baha at landslide ay napakataas. Tapusin na ang inyong mga paghahanda sa kaligtasan sa lalong madaling panahon. Pangalawa, para sa Metro Manila, ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, ang natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, at Antique. Mag-alerto sa paminsan-minsang pag-ulan sa buong araw. Ang ulan na ito ay mula katamtaman hanggang sa malakas, na madaling magdulot ng baha sa kalsada, trapiko sa mga lungsod, at biglaang landslide sa mga matataas na lugar. Pangatlo, para sa Batanes, asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog. Ito ay dulot ng buntot o trough ng Typhoon Dolphin. Ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay mabigat na ulan ay maaari pa ring magdulot ng baha at landslide. Pang-apat, para sa Negros Island Region, Central Visayas, ang natitirang bahagi ng Luzon, Leyte, at Southern Leyte, makararanas kayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog dala ng habagat. Mag-ingat sa mga biglaang buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pag-apaw ng ilog at pagbaha sa ilang lugar. Panghuli, para sa Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hiwalay na pag-ulan o pagkidlat pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Bagaman mas maayos ang panahon dito, ang malalakas na thunderstorm sa hapon ay maaari pa ring magdulot ng mabilisang baha at pagguho ng lupa. Tungkol sa ating mga baybayin at karagatan, ang mga mangingisda at nakatira sa dalampasigan ay dapat mag-ingat ng husto dahil delikado ang pumalaot sa maraming seaboard. Sa extreme northern Luzon, ang hangin ay magiging malakas hanggang sa may lakas ng gale mula sa timog kanluran.
Ang dagat ay magiging malakas hanggang sa napakalakas ng alon na may taas na mula 2.6 hanggang 4.5 meters. Delikado ang paglayag para sa lahat ng maliliit na sasakyang dagat at pinapayuhan ang mga mangingisda na manatili muna sa daungan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran na magdudulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na alon na may taas na 1.5 hanggang 3.5 meters. Sa Visayas at Mindanao, ang hangin ay magiging katamtaman hanggang sa malakas mula sa timog hanggang timog kanluran na magdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na alon mula 1.2 hanggang 3.0 meters. Ang mga maliliit na motorbangka ay dapat iwasan ang pumalaot sa gitna ng dagat. Tingnan naman natin ang tala ng temperatura at halumigmig kahapon sa Metro Manila. Ang pinakamababang temperatura ay lumapag sa 24.8 degrees Celsius noong ikalawa ng umaga, habang ang pinakamataas na temperatura ay umabot sa 26.6 degrees Celsius noong ikawalo ng umaga kahapon. Ang relative humidity ay naglaro sa pagitan ng 72% noong ikalima ng umaga at 77% noong ikalabing-isa ng umaga kahapon na nagpapakita ng napakabasang hangin sa atmosfera. Para sa datos ng kalangitan sa Metro Manila ngayong araw, August 9. Ang pagsikat ng araw ay naganap noong 5 oras 41 minuto LL at ang paglubog ng araw ay magaganap sa 6 oras 22 minuto yan. Ang paglabas ng buwan ay naganap noong 1 oras 37 minuto GE at lilubog ito sa 3 oras 15 minuto UE ngayong araw na may illumination na 15%. Bilang huling paalala, kahit walang direktang pagtama ng bagyo sa ating kalupaan, ang habagat ay may kakayahang magdulot ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa basang-basa ng lupa mula sa mga nakaraang araw ng pag-ulan. Ihanda ang inyong mga emergency kit, linisin ang mga drainage sa bahay, at sundin ang lahat ng payo mula sa inyong local disaster risk reduction and management councils. Ihahatid namin sa inyo ang susunod na ulat ng panahon sa oras na magkaroon ng bagong datos mula sa PAGASA. Manatiling ligtas, tuyo at updated.